Narito po ang News TV Quick Response Team sa Tomas Morato sa Quezon City kung saan idaraos ngayong gabi ang tinatawag na Porktoberfest, isa pong street party kontra pork barrel. At sa nakikita ho natin ngayon, talagang ano ho ito, talagang street party po yung mararamdaman nating atmosphere dahil meron ho mga food stall, ayan, may mga tindahan ho ng pagkain at may portalet ho dito at sinasabi mamaya daw may mga banda rin dito. Ang bahagi po ito ng Tomas Morato na hindi maaaring daanan ngayon ng mga sasakyan ay mula ho dyan sa may bahagi ng Scout Madrinya. Nakikita ho natin dyan, naglagay na ho sila dyan ng harang para ho hindi na makadaan yung mga motorista. Actually, kahit naman ho magpili sila, wala na ho kayong dadaanan dahil ito marami na ho mga nakatayo dito mga parang ito, mga struktura na gagamitin ho para daw sa street party protest. Hanggang doon ho sa may bahagi ng Scout Mayora, nakikita ho natin may mga pulis ho doon na nakaantabay. At ito nga po ay kaugnay nitong magaganap na Porktoberfest ngayong gabi dito ho sa bahagi ng Tomas Morato sa Quezon City. At bukod doon sa mga pulis, nakikita rin ho natin may mga sibilyan na rin ho dito nagpupunta. Yung iba ho nag-usyoso, pero yung iba naman ho para sila ho yung mga nag-o-organize ng iba't ibang mga ilalagay dito mamaya kaugnay nitong gagawing street party protest kaugnay po ng pork barrel. Samantala, kahit po tinanggal na ang pork barrel sa naipasang 2014 budget sa Kamara at isinusulong din ang pagbuwag nito sa Senado, tuloy pa rin ang laban kontra dito. Gate na organizers ng Porktoberfest, hindi ito rally pero may ipinaglalaban pa rin ang aktibidad. Nag-chip in lang daw sila ng mga kasama para mabuo ito. Ang mga banda naman tutugtog, di naningil ng talent fee. Bukod sa mini concert, may DJ, skit, fashion show at pa-videoke rin mamaya. Pagsapit ng hating gabi, magno-noise barrage naman ang mga dadalo. Naiintindihan ng organizers na siya rin nasa likod ng Million People March noon sa Luneta na tinanggal na ang PDAP sa budget. Pero higit daw kasi sa pondo, nais nilang mabuwag ang mismong mekanismo na nagiging ugat ng katiwalian. Pakiusap ng grupo sa mga dadalo magsuot ng puti. Bawal din ang mga epal dito mamaya. Kaya hindi sila papayag na may magsabit ng political banner at maghatid ng political speeches. Ilang bahagi po ng Barangay South Triangle dito sa Quezon City ang hindi madaraanan dahil sa Porktoberfest mamaya. Mula alas 3 ng hapon kanina hanggang alas 4 ng umaga bukas, sarado po ang Tomas Morato Extension mula sa bahagi ng Scout Madriñan hanggang Scout Bayoran. Ilang traffic enforcers ng Department of Public Order and Safety ang nakadeploy sa mga nasabing kalsada para masiguro ang maayos na daloy ng trapiko sa paligid. Sa puntong ito, makakausap po natin si Attorney Ram Ramos. Siya po ang organizer nitong Porktoberfest. Alamin mo natin sa kanya. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon. So, paano? Pakipaliwanag nyo nga po ba kung ano mangyayari dito? Street party po ito, pero paano mo madadala dito yung sinasabing pakikipaglaban o protesta dito sa pork barrel? Ito mangyayari mamaya. This is a street party. It's not a rally. Kasi gusto naming, ang idea nito ay para bigyan ng venue yung mga taong hindi naman talaga pumupunta sa rally para ilabas yung mga hinaing nila. Paano? Lahat ng mga tao, inaanyayahan namin na kukolektahin namin yung mga resibo nila, yung mga ginastos nila ngayon or yung mga noon pa, bibilangan namin yung IVAT nila. Kukompute namin, magkano yung IVAT na nagastos mo, kung yung ginastos nila ngayong gabi. Kasi naisip namin kung walang Porktoberfest, malamang itong mga taong to lalabas din ngayong gabi. Biyernes ng gabi. Bibili sila ng isang order ng sisig, isang bucket ng beer, pero may kasamang IVAT yun. Hindi nila alam, habang gumagastos sila ng Biyernes ng gabi, umiinom sila, kumakain sila, hinanakawan pala sila. So ang gagawin namin, ipunin namin yung mga resibo nila, kukumputin namin yung IVAT, kano ba yung IVAT na nagastos mo na ngayong gabi, pa-flash namin dun sa video wall namin. Maglalagay kami video wall, pa-flash namin yon, papakita namin sa gobyerno, ito yung binibigay namin sa inyo, huwag nyo namang nakawin sa amin. Oo. Bakit white ang naisipan yung ipasuot do sa mga pupunta rito? Gusto mag-join? Parang iba talaga ang panawagan niya? White dahil ito rin yung kulay ng Million People March sa Luneta. Nung yung mga organizers nito, mga volunteers, mga organizers din, doon sa Million People March. So nakita namin na yung Million People March sa Luneta was a picnic. This time, naisip namin, gawin naman nating party. So ito, lahat ng gustong pumunta dito, pwede. Wala kayong pinipili. Lahat ng gustong pumunta dito, pwede. Wala kaming pinipili. Ang hiling lang namin, panatilihin natin tong isang party, hindi isang rally. Paano kung may pupuntang politiko dito at alam mo na, yung para magpakita sa mga tao dito?
Ang mga politiko, ang mga politiko, hindi naman namin sinasabing bawal sila pumunta, pero hindi rin naman namin sinasabi na pumunta sila dito, hindi kami nag-invite, pero kasi ito, bukas naman to sa kahit sino eh. Aha. So, yung politiko naman siguro lumalabas na sila ng Friday night. So, kung lumalabas kang Friday night, punta ka dito. If you want the pork barrel system scrap, punta ka lang dito. Just no, pero walang speeches, Walang speeches. banners, walang mga flags or anything because we just want to, nandun pa rin kami sa tatlong demands namin sa Luneta. Scrap the pork barrel system, a full accounting of all pork barrel funds spent, and an impartial investigation and the prosecution of all those who misuse the pork. So hanggang anong oras ito? Inaasahan namin ito na umabot lampas ng alas 12. So mga hanggang alas 2 siguro or alas 3. Okay, maraming salamat. Si Attorney Ram Ramos, ang organizer po ng Porktoberfest. Ngayon naman, nakakausap po natin si Attorney Emerson Carlos, ang Assistant General Manager for Operations ng MMDA. So may mga isinara tayong kalsada. Ano ho ang magiging epekto nito sa daloy ng traffic? Friday ngayon, ang sinara nating kalsada naman itong along Tomas Morato from Madriñan to Bayona. That's around 2 blocks lang naman to. At hindi naman po masyadong main artery ito dahil ang main artery yung ito extension na kasi ito ng Tomas Morato. So ang binabantayan natin dito with the lead of DPOS ng Quezon City yung mga outside na po perimeter para po mabawasan na po yung obstruction congestion na mangyayari dahil sa pagsara dito. May mga ano naman, may mga signage naman dyan, yung mga motorista para hindi sila malito at ano na, para hindi naman sila napasabihan. Yes, meron tayong mga, actually, nilabas na natin sa ating mga LED boards para makita ng mga papunta dito na iwas-iwasan na yung area. At anyway, maliit lang naman tong area na sinarhan at may mga tao tayong nasa labas to manage and inform the public. Sa ngayon, may mga nagiging problema na ba kayo doon sa ibang... Kasi alam mo, itong South Triangle, pag Friday na, talaga medyo problematic yan. Dahil alam mo na, maraming gimikan dito. Tama po kayo, medyo marami pong pumupunta Friday night at yung iba nagsweldo na ngayong araw na ito. At kailangan lang natin i-manage at ma-inform yung publiko na may activity dito para iwasan na. Yun daw kanilang parang party, street party protest, ay baka mga hanggang alas 12 ng madaling araw or pwedeng hanggang abuti ng alas 2 ng madaling araw. Meron pa rin kayong taong magbabantay? Yes, meron pa rin tayong tao. Tapusin natin itong programang ito hanggang ma-open natin itong Tomas Morato. Pwede bang bumuntot na hanggang dyan sa may Quezon Avenue? Di naman siguro, di namin na-anticipate na bubuntot ito dahil may mga grid kasi itong area na ito, South Triangle. So madaling magkaroon ng mga alternate routes. Nako. Pero syempre, bukod dito, baliba lang tayo, may mga reblocking, ano po? Yes, may mga reblocking tayo along EDSA at mga 12 reblocking areas po tayo dito. Mas pinagtutuunan nga natin ng pansin ito dahil pag nagsimula ito kailangan talagang management. And we're already informing the public at sinabi na nga po ni Chairman Tolentino, nagsimula na po kahapon, nagsimula siya mag-anunsyo na may mga reblocking areas tayo dito. So hanggang kailan yung mga reblocking na yan? Dahil holiday tayo on Monday? Yes, hanggang Monday, kailan madaanan na sila by Tuesday. By Tuesday. So ibig sabihin by Monday, andun pa rin yun? Yes, nandun pa rin yun. So ano ho ang ano natin sa mga motorista natin? Friday night, Sabado, may mga long weekend, uuwi ng mga probinsya, ano advice natin? Tingnan muna natin yung ating mga advisories, tingnan natin yung ating Twitter and Facebook account ng MMDA para makapag-plano tayo ng ating ruta sa ating mga pagbakasyon ngayong long weekend. Okay, maraming salamat. Si Attorney Emerson Carlos po, ang Assistant General Manager for Operations ng MMDA.